Hindi ko naman expect na ganito kaganda tong cards na 'to. Kasi akala ko yung nung nabanggit mo kasi na parang inisa-isa mo siya, highlight mo kasi 'to tatlo. Ta's parang medyo tinabi mo 'tong Let's Get Personal at saka yung pula. Hindi kasi, Pero ang hindi, pinakaano mo yung physical, yung parang nabanggit mo na hindi. Kasi oo. physical ano Ito nga kasi siya. 'di ba may mga gano'n naman siya, may halo siyang shit. Oo, may ganito. Pero yun nga, may mas marami rin naman yung ganda niya. So marami siyang may bitaw, 'di ba? Tsaka Like, hindi siya pang-start. di siya pang Oo, pang-start ng conversation. Like yung I mean pang-start ng episode. sabagay. Alangan naman ganyan kabigat agad. Oo. Pero yun, oo nga, napakita mo nga sa akin 'to pala, na more on topic siya. Oo, Hindi siya yung makikilala, hindi siya for introduction, gano'n. kaya kung pang second episode na parang eto na, Mm, puwede na tayo mag-usap puwede na ng siyang ano, ganito. then okey na siya. Mm. Pero 'di ba, so baka isipin niyo like, ano ba 'to, bagong episode, like kailan namin sinut? Hindi, nabitin kami dun sa una. Yung previous na 'to, nabitin lang kami boy, Nakakabitin talaga siya. nakakabitin. Kaya parang kahit 3:00 na, mag-4:00 na ng umaga, ayun nag-shoot na lang ulit kami ng panibago. Panibago kasi parang bitin siya na hindi pa na-e-exhaust yung utak, pero yung unang EP talaga, pagod ako dun, eh. Proud din ako dun sa unang episode Mm, kasi tagal. hindi nag-ano, eh, una parang 'di ba nandun naman bago natin i-start yung episode na yun, Mm, parang tayo nga, eh, ano pa rin hindi, ako parang mm, ano pa rin sa'kin na hindi ako makapaniwala na gagawin ko yun. mm, Tapos hanggang sa na-upload na, 'di ba nagkaroon pa ng problema sa pag-a-upload. oo, Pero yun nga, ano pa din na ang saya kasi ang saya na nakaka-proud. mm, Kasi yun nga yung mahalaga dun, eh, first step. talaga. Tapos Tas ang eto ganda na, pa. makaka-third step tayo ng wala sa oras. Na sobrang random lang, 'di ba? Pero yun nga din kasi ang ganda din ng podcast na yun. Pero yun nga, 'di ba nabanggit mo sa'yo, feel mo maiksi siya. Sabi feel ko ang haba nung kanina pero maiksi lang talaga siya. Yung pangalawa 'no, Oo, yung yung kanina. second episode, like yung kanina. Bakit? Pakiramdam ko ang iksi niya kasi ano ba, kasi parang ano, ang tagal natin nag-start. Unang Mm, tagal natin nag-start. mm, Kasi 'di ba may mga pinag-usapan tayo na, well, hindi hindi para marinig pa ng iba muna. oo, Hindi pa sa ngayon. oo, Tapos tingin ko hindi gano'n kabigat yung mga tanong. tanong, okey. Or kung hindi nga, eh, parang mabigat din naman yung tanong kanina sadyang wala, kaya lang natin siya i-manage. Oo, tsaka mostly din nung nandun kumpara lang dun sa ghosting na topic, may ano na tayo dun, eh, may thoughts na tayo dun and napag-agreehan na natin yung idea natin dun, eh. Nung ano pa, Oo, nung mga dati-dati pa nung ganito pa lang tayo kaliit, ang 'di liit ba? niyan. Like parang napag-anuhan na natin siya. Pero parang ewan ko, bitin talaga siya, eh. Yung feeling niya sa'kin bitin yung usapan, naramdam ko yung bitin ng usapan, pero yung ramdam ng upo, ang tagal. Oo, Sa pagtingin ko dun, wala pang 2 hours. Tapos late na tayo nag-start, like 30 minutes higit na bago tayo nag-start. So dun ako na, oo. bitin nga talaga siya, hindi nga talaga siya enough na ano. Oo, kaya parang sa'kin, hindi nga parang makabuo ulit ng isa pang episode. Oo. Para lang ma-satisfy ko lang yung utak ko na, yes. Fulfilled ka ta's exhaust kami na isip kami ng isip, parang may pinag-uusapan kami ganito. Pero ito din naman kasi, parang normal naman din sa'tin na mag-usap ng gano'n katagal. Kaya parang kapagka ano sa'tin, eh, wala na lang. Oo, parang if ano, parang standard na lang din siya. Kasi ngayon, yung episode 1 feel ko camera conscious pa ako nun, eh. May ano Hmm, pa ako, eh, may bahagya pa ako na inaalala ko yung puwesto ko, parang inaalala ko yung oo, sinasabi sa'kin ko. din naman, parang kung saan ako Oo, titingin, sa titingin. na siyempre ikaw kausap ko, kailangan sa Oo. nakatingin, pero Eh, kausap din natin sila kaya dapat minsan may tumitingin part pa na rin kailangan din. mong tumingin sa kanila na pero yung episode 2 na yun parang wala. Oo, Hindi ko feel na may camera yung mic. hindi, wala rin akong pake kung ano din yung ano nung ano ng audience. Oo, parang gano'n. Pero okey pa rin naman. Mm. Pero 'di ba nakapag-communicate pa rin naman tayo somehow? Oo, dun sa ano, smooth pa din yan, yung ano na yan, sadyang feel ko nga bitin lang talaga. 'Di ba? Oo. Pero dahil nga sa sobrang bitin niya,
gagamitin pa rin namin yung cards na let's get personal. Kasi ang gaganda pa rin ng mga topics na natitira dito and hindi pa namin siya natatouch. And since dahil bitin na bitin kami, kuha kami na isa ngayon. Diba? Pwede namin pag-usapan. Start na natin kasi tingin ko kaya naman namin pamapahaba pa. Oo, ang feel ko meron pang iba. Ito pre. Should men be the family's sole provider? Sa panahon ngayon, tsaka parang sa pamilya na gusto kong buuhin, tingin ko hindi. Kasi for sure, yung mga pinag-aaralan niya, gusto niya rin syempre ma-put into reality. Oo. Alam ko naman yung mga pinag-aralan niya. For example, ngayon, nursing siya. For sure, gusto niya yun eh. Kaya nga niya tinake yun eh. So, tingin ko hindi. Hindi sole provider. Provider ang men. Oo. Kumbaga, pwedeng hati kami. Magtutulungan. Oo. Ano pa nga eh. Parang gusto ko may part pa sa amin na meron, alam mo yung dinks? Yung? Dinks ba yung tawag doon? Yun. Double income without kids. Alam ko yun. Somewhat ganun yung... Yun nga din yung nasa utak ko ngayon, yung ganun. Para sa akin, pwede kaming pumunta sa ganong stage. Like yung ano pa lang, mga first to third year. Kasi, maganda makapag-ipon muna. Pero, may part din kasi sa akin na ayokong iwanan yung, kung may anak na kami, kung mapupunta kami syempre sa, yun naman yung gusto namin, magkaroon ng anak. Ayoko talaga na parang iwanan siya sa nanay ko or sa mama niya. Hindi dahil masama yung mga tao niya. Parang syempre gusto ko kami yung nagpalaki, kami yung nandun. It's either okay lang sa akin kahit ako yung maiwan sa bahay. Kung talagang gusto niya or mas malaking kinikita niya, why not? Kasi mas gusto ko na in touch kami or hands-on kami pagdating sa anak. Mga bata. Kasi kung ang suggestion is ako sa bahay, okay lang. Walang problema sa akin. As long as kami yung nagpalaki sa bata. Walang ibang sisisihan kung hindi sarili ko lang. If ever na, di ba? Kaya yun. Para sa akin. Either way, hindi lang men. Same ways din naman. Sa akin din, ganun din talaga. Lalo na ngayon nga, iba na rin talaga yung opportunity para sa mga babae. Diba? Tsaka parang, deserve naman nila syempre gumawa ng gusto nilang gawin. Like, kahit sino naman deserve yun. Tsaka, kung kaya naman talaga nila mag-provide, then why not? Diba? Ito lang talaga yung iniisip ko niyan. Diba dati, ito na-touch na rin natin itong topic ito. Since na-mention mo na double the income ng walang bata. Nagiging common siya dahil sa idea na to. Dahil, andun kasi tayo, o namuhay tayo mostly sa time, yung era natin na, doon tayo sa pamilya na hindi na po-provide yung needs natin. Kaya as much as possible, andun tayo sa get double yung income natin. For the sake of having the things na hindi natin nakuha from before. Kaya yun yung nakikita kong nagiging dilemma kung bakit maraming ganun talaga. And wala namang mali doon. Talagang gusto lang talaga siya matouch na topic. Pero yung idea kasi if ever na gusto mo magka-family, di ba? Parang dilemma natin nung dati na banggit ko sa'yo. Na gusto nating ma-provide yung best para sa mga anak natin. Like, gusto natin sila pag-aralin sa Pero yung kailangan natin gawin is double. Kung hindi man double, kailangan natin humanap ng paraan para kumita tayo. And if ever, mag-work kayo parehong parents, di ba? Although nag-gets ko yung idea, alam ko yung idea na pwede ka mag-make up ng time para sa mga anak mo. Pero yung idea na what if yung ini-income mo is something na nagte-take up na ng time mo para mabigay mo yung time sa family mo. Yun yung parang dilemma natin nun, di ba? Pagdating sa ganun. Kaya medyo shaky yung thought nun sa akin na if ever nga, parang kailangan nating humanap ng paraan na pwede nating ma-provide yun. Na may income tayo at the same time, kaya natin ma-provide yung time para sa family natin. Like, possible kung gusto ng partner natin na ituloy yung career na meron sila, yung enough pwede yung time, yung pwede, and at the same time, enough yung time para maibigay din sa mga anak. Kasi kaya na eh. Yung ganung siyang experience. At saka yung idea mo na hoping within the first few years na pwede na kayo magsama nang wala pang anak. Alam mo yun, yung mabigay na yung fulfillment na, hindi, okay na to.
Okay na Oo. yung bigat ng experiences, okay na yung career possible na gano'n, baka gano'n. And if ever man na hindi, as long as sana magkaroon ng time na may bigay sa mga bata. Kasi yun talaga, sa akin yun yung parang ano ko, goal ko. Kasi Mm. hindi dahil ako lang ako dun dati eh. Mm. Parang di ba dati nga ganun yung iniisip ko rin naman na kulang ako sa parents yung una, Mm. namatay si Papa, ano pa lang ako, grade 5 years old. Mm. Tapos, dahil doon, syempre, kailangan lang magtrabaho ni Mama. Mm. Kaya parang sa akin, hindi naman na tungkol lagi dun sa parang magkaroon lang ng kasamang anak ko eh. Or Mm. magkaroon kami ng bonding. Kasi parang sa akin, mas, mas matino. Hindi ko alam, like, Mas okay. oo, mas nag-guide kasi. Mm. Mas nag-guide yung bata. Tapos, mas maganda yung base or yung foundation niya if sa magulang niya makukuha yung mga ganung bagay. Oo. Yun nga, although tingin ko naman kahit papaano lumaki naman ako ng matino, Mm. pero yun nga, parang ang dami niyang um, hindrance Mm. na, If maa-attain mo yun, oo. di ba? Kaya parang sa akin, maganda na yung pagdidisiplina ko, yung pagmamahal ko, sa akin manggagaling, hindi sa Mm. ibang tao. Oo. Kahit ako ganun din eh. Ang gusto ko nandun ako, parang present ako mostly pagdating sa anak ko. Ganun. Diba? Kaya Oo. siguro, baka dahil nga kulang din talaga sa atin yun Baka that kulang time. tayo sa aruga talaga That, kasi. Pero feel ko, ano din siya, yun factor din naman talaga siya na kulang siya. Pero, mas malaking factor siguro yung nakita natin sa iba. mm, Na iba yung kumpleto, iba yung nandun, iba yung present. Like, iba yung ngiti ng bata kapag nandun yung magulang. Kapag oo. nakikita nila. Lalo ka na, di ba? Oo. Nabanggit mo. Yung sa mga parents na present yung ano. Oo, sa experience sa pagtuturo, Mm. iba yung mga bata na nakikita nila nandun yung parents nila. Mm. Rather, dun sa mga bata na alam nilang walang nanonood sa kanilang magulang. Mm. Pero baliktad ako nun, dati. Oo. The more nga na pag gumagawa si mama ng time para panoorin ako sa performance ko, mas lalo akong nahihiya. Nahihiya. Mas lalo akong hindi na parang wala lang na pagtanto ko lang nung nagtuturo na ako na iba pala talaga, iba yung sa akin. Kasi siguro, Oo. Iba yung oo, kinagisnan mo. oo, kasi, di ba, ibig sabihin kasi sa akin nung it's either umabsent si mama, kulang yung pera namin, hindi to worth it. Mm. Or siguro, sadyang holiday lang that time. Kaya Oo, kaya nakaabot. Tapos parang, ang ano ko pa, dapat, mas nagugol na lang ni mama yung pahinga. Rather, pumunta doon. Parang ganun siguro sa akin, Oo. somehow. Oo. Ganun ko siya naramdaman ng bata ako. Pero yun yun, parang ang gabi kung gaano ka-bright yung mga mukha ng mga bata pag pag nakikita mo yung isa lang sumusuporta kahit isang magulang yung sumuporta sa kanila, di ba? Mm. Sobrang saya na ng mukha nila pag nakikita ko. Oo, iba talaga. Yes. Di ba yung mga video nga sa TikTok nun, yung mga batang nakasimangot? Oo. Tapos pag nakita na nila yung magulang Ay, nila, magulang, di ba? magba-bright. Totoo yun! Oh my God, totoo yun! Totoo First hand yun. experience, first Oo. hand. Totoo yun. Nakikita ko na, pag alam nila nandiyan yung magulang nila, mas, Iba din talaga. iba yung performance. Mas nagpapasikat sila. Yung parang pag ewan ko sa'yo, pero sa akin, dati, mas lalo akong natiklop pag nandiyan yung nanay ko. Kapag nandiyan yung mga kapatid ko, mas lalo akong natiklop. Gawa ng, baka may, na, hindi ka na used to sa ganung type Siguro. na feeling na may mag-show up. So, parang mas okay na if wala. Tingin ko Parang nga din. ganun. Sana ewan ko kung may naalala akong pagdating sa ganun, parang perform na nandun yung, Hindi ka kasi performative eh. may times na nakapag-perform ako, hindi siya naging big deal sa akin. Either or. Kung nandyan na wala, parang okay lang. neutral lang. Okay lang. Hindi siya big deal Oo. talaga. Pero, medyo parang, if ever, parang na-touch yung parang idea na may na-accomplish akong bagay and passionate ako dun. Tapos, na-deliver sa nila yung message na nagawa ko yun. Tapos, hindi ko nakuha yung reaction kung paano, appreciation kung paano nila binigay. Parang, doon na ako nasaktan. Kasi, parang, Doon ka na nawala ng gana. doon ako tinamad. Kasi parang, so pag doon, wala. Pag trip ko, wala na. Pag gusto ko, bawal na. Hindi na pwede. Pero kapag, sa side na parang, okay lang sa inyo, parang, accepted na mostly lahat, goods na. Doon na, may ganun din sa akin.
Umabot pa dun, shala. Lalim. Lalim yan. Oo, malalim nga to. Pero mostly kasi yun nga eh, pareho kasi tayong ano eh, pareho ng takbo utak natin pagdating sa ano ng pamilya eh. Tingin ko Parang din. paano natin siya gustong mabuo. Pero pagiging sole provider, hindi talaga. Wala ako sa side Tingin ko na, kung pwedeng hindi ako, okay lang. oo, Basta hands-on ako. sa mga anak, Oo. yan lang talaga. At least maging enough yung kikitain or something. Yan naman din. Yeah, enough lang. Enough lang. Hindi, dapat may extra. Like, di ba, medyo plus ultra. Oo. Medyo plus ultra. What do you think of churchgoers and their beliefs? Okay lang. Hindi siya something na, ako hindi siya something na inaalala ko na daily basis kung tutusin. Hindi naman. Hindi, parang hindi mo ba sila na di-describe as hypocrite? Yes. Oo. Na-describe mo sila as gano'n? Oo. Ako minado ko. Kasi may mga kilala ako na syempre hindi mo naman nasasabihin yung name nila. But alam ko na churchgoer sila often talaga. Like, ang masasabi mo na almost second home na nila yung tinitreat. Pero ang hindi ko lang nagugustuhan, syempre, kung paano man nila i-treat yung ibang tao. Diba? Na parang ano ba natutunan nyo dyan? Diba? Yun yung pinaka, ko lang naman doon. Pero, mostly may mga churchgoers naman kasi talaga na rarely, kagaya ko. Like, as rare, parang Pokemon ako na rare, bro, kung gaano ako pumunta ng church. Pero, most of the time, if ever na pupunta ako ng church, walang misa. Yung parang visit talaga ng church, magpipray lang. Mostly ganun. And if ever naman pagdating sa mga belief nila, hindi naman to think about it more no kasi kung may belief sila, ako din naman, either way. And as long as yung ginagawa, yun lang talaga yung draw lang line na pupunta ang church, pero grabe ka naman mapanakit na ng damdamin ng tao, or either nakakapanakit ka na talaga ng tao, totoo, literal, di ba? Doon na ako na off na kasi you go into the church, bro, and you acting like that, parang parang wala ka namang natutunan. Oo, yun nga, parang wala ka natutunan. At saka kung gano'n naman din kasi ka-pure mismo yung ng church, di ba? At saka yung baka kasi, ito lang siguro yung minsan tumatakbo sa utak ko. So, iniisip ko pala siya at random times, no? Kasi, ang natakbo sa utak ko niyan, once kasi na lagi kang, or feel mo, lagi kang pumupunta sa church. Feel mo, lagi kang forgiven. Okay, maganda siyang maganda Parang siyang point. feel mo, lagi kang tangga, parang okay lang. So, kung gagawa ka ng mali, balik ka ng church, forgiven ka na. Parang ganun yung naging idea. Parang yung sacrifices mo na pagpunta-punta mo sa church, parang valid yun for you to feel na pwede mo gawin to sa na ganito. Pwede ka mag-act out na ganito. Unconsciously. Doon ko siya nafe-feel. Mostly unconsciously. Doon ko siya mas nararamdaman, unconsciously. Although may part na pwedeng consciously, kasi parang na-enjoy mo na. Alam mo ano mo na pwede ka naman i-forgive eh. Oo. Pero most of the time, feel ko unconsciously, parang nadadala sila ng parang energy and power na parang feel nila, once na pumunta ako dito, pre, I'm forgiven. What Sa akin, the hell? Yun nga, kung dudugtong ko yung sa'yo, baka tingin nila superior sila. Yun, possible, may ganun. Na Sa since nakikita ko sa ganun. ako yung tingin nila mas malapit sila sa Diyos. Diba? Pero sa akin, kung lang, like hospital, pumupunta lang naman dun hindi yung mga taong magaling na eh. Oo. So, kung pupunta sa church, hindi naman yung talagang santo na. Oo. Or yung talagang may ligtas points na nag-grind. Diba? Hindi tayo nag-grind ng ligtas points. 25. Pero dahil nandun ka kasi, kailangan mo gumaling, kailangan mong ma-reform. Well, for sure, sa mga ganong tao, hindi umi-epekto. Or kung umi-epekto man, may problema talaga sila. Kasi, yun nga, para sa akin, hindi naman ibig sabihin na hindi ka pumunta ng church is magaling ka na. So, tingin ko lang, alam lang nila kung sa what do you call this? Tingin ko lang, alam lang nila kung saan dapat dalhin yung mga injuries nila or yung matanong nila. Sadyang yung iba kasi, yun nga, tingin ko rin naman talagang may pagka-hypocrite na. Since, tingin nila, dahil nasa church naman sila, mas malapit sila kay God. And, dahil doon, akala nila, mas forgiven sila. Or,
mas ano sila, superior sila sa iba, which is hindi. Di ba parang kung nire-represent mo nga si God, dapat hindi ganun. At saka Diba, dapat mas mag-act oo. out ka pa kasi representante ka nga ng hinaharap, di ba? Sabi, Dapat, joke lang. Flip top na yan. Wala na. Pero di ba, parang ganun nga eh. If representative ka na, dapat act like one na eh. Hindi na para i-abolish yung idea na bro. tsaka, ano bang goal mo? Dapat parang Mm. kung may goal ka man na hindi ba dapat mapakalat yung mensahe na ganito ang church, ganito Oo. Hindi. The more na ganun ka nga, parang sinabi mo pa na layuan nyo tong church na to, layuan nyo tong... Oo. minsan nga yung mismong pastor pa, yung mismong namumuno pa dun yung ganun. Di wala din. Pero tingin ko naman, hindi naman para husgahan na lang din sila. Hindi lahat eh. Oo. Hindi talaga lahat. Ano lang talaga siya. Makapag-cherry pick ka talaga. Yun yung talaga yung literal doon. Pero mostly, sa akin naman, kahit anong paniniwala mo, whatever it is, kung ano man yun, okay lang yun. Kasi pinaniniwalaan mo yun eh. Wala namang masama doon. Ang masama na nga lang, syempre, is mang-harm ka ng kapwa. Manigrid ka. Yun na yung worst possible thing na pwede mong gawin eh. At saka kung napunta ka nga sa church, matik naman dyan, if pinaniniwalaan mo siya, mostly ang turo niya sa'yo is the right things. The right thing to do. 'Di ba? So kung di act mo na yung tama mong gagawin, hindi na para mag blah 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 blah. Kasi pwedeng pwedeng hindi mo naman magawa yung tama. Mm. Pero ang lala kung na ginagawa mo yung mali. Oo, 'di ba? Consciously ha. Consciously. Ang lala na tinuro na siya yung tama. Parang hindi. Okay na nasabi mo na okay na hindi mo ginagawa. Kasi syempre, sino ka ba naman? Pwede naman talaga hindi mo siya magawa. Pero ginagawa mo yung mali eh. Like, pumunta ka doon para alamin kung ano yung dapat hindi mo gawin. Ano ka doon? And to clear things out, yung sinasabi naming mali, hindi siya yung mali na unintentional. Yun yung mali na may choice ka na, alam mong mali yun eh. Oo. Ganong type na mali. Kasi baka ma-confuse kayo na, so, pag galing ka sa church, righteous ka dapat, like lahat ng gagawin. Hindi. Like, as a human being, normal na magkamali ka. Pero yung idea to think na may magagawa ka na posibleng maging harmful sa iba na may decision ka na hindi mo na need sabihin yun, hindi mo na need gawin yun, yun na yung mali na talaga. Pero if magpo-focus tayo solely sa idea ng churchgoers and their beliefs lang alone, ako wala talaga. Wala akong say na kung ano man. Pero may isama ako sa akin na, di ba, tulad nung sinabi ko sa episode 1, gusto talaga bumalik sa church, like kung yung mabalik yung ministry, mabalik yung pagiging consistent sa church. Kasi, well, tingin ko mahalaga talaga siya sa akin. Sadyang, nahihirapan lang ako. Parang, may bang tawag dun, nagkakaroon ako ng comments agad na, parang hindi ko to gusto. Okay, hindi ko to. Or tadyang hindi ko talaga kayang gawin consistently. Kasi parang ang dating pa din, pagkalabas ko, parang hindi ko na-absorb. Tapos parang nakokonsensya ako na galing pa naman ako doon. Tapos parang may part na nagagawa ko pa rin na mali. Di ba? Hypocrite. Ako yun. Ako yun. Ang siguro sa akin, thought ko lang dun sa ganun. Parang ito yung rational thought na pumasok sa utak. Parang feel siguro na once na nagpunta naman kasi sa church, it is normal to feel na, parang sinner ka, syempre. Like, parang may nagawa kang mali. And pumunta ka doon para malaman mo yung mga dapat mong gawin or something. Then once na lumabas ka and nakagawa ka pa rin ng mali, recognizing na nagkamali ka is one step towards forgiveness sa sarili mo. So, recognize mo na, okay, so di ko na ulitin yun. Parang, okay lang siya, feel ko hindi siya hypocrite if magti-take actions ka towards that mistake. Diba? Yung conscious mistake ka. Kasi yung parang pinanindigan mo pa na, hindi, tama naman ako eh. O kaya baka mamaya parang yun kasi parang baka naging feeling ko towards sa'yo na, na-feel mong hypocrite kasi ganun yung nakikita mo towards others. Baka. Pero in some point kasi na baka na-overshadow yung idea na ikaw kasi nare-recognize mo na hindi, mali yun eh. 'Di ba? Like hindi siya okay na gawin. So if ever na bumalik ka ulit, lumabas ka ulit, hindi mo na siya ulitin kasi napatawad mo na sarili. Yeah. Nagets ko naman, ko. Ganun.
Kasi yung mga iba talaga, pre, wala talaga. Wala talaga. Okay, ano talaga, para tayo, unviewable. Parang every Joke lang. tapos Oo, ang topic hindi yung pinag-usapan sa church. oo, Yung mga parang, tao sa church. Aray ko. diba, parang, parang sa ganun lang naman. Din lang yung iba talaga. Pero most of it, goods na naman talaga. Kasi kahit ako hindi na ako church goer, pero iba yung belief ko towards sa kanya. Eto, paano kapag nagkapamilya ka? Oo. Tapos, Encourage mo ba silang pumunta sa church? possibly think oo. Oo. At talagang every Sunday. Possibly oo. Di Sa ba? akin. Kasi parang, ako kung may, ako ba dito, sana hindi to ma-jinx, pero feel ko, may feel ako na makaka-encounter ako ng possible someone na churchgoer. Na makapaghikaya talaga sa'yo. No? Hindi lang siya makapaghikayat sa akin kasi parang feel ko, ako gusto ko siyang gawin, like okay siyang gawin sa akin, somewhat, hindi lang siya na-build sa akin. Kasi sa family namin, hindi kami ganun eh. Nakapunta kami church, pero sabihin natin for after 3 months, 2 months, bago kami pumunta ng church ulit, kompleto kami pamilya. So, hindi siya common thing, Oo. ganun. So, iba siya. Tas ngayon nga na parang medyo nagkaroon ako ng idea na kapag sa church nga, mas prefer ko na pumunta alone. Yung gusto makapag-pray ako closely na, yun, parang ganun lang yung feeling sa kanya. Mas prefer. Pero if ever yung sa family, di malabo. Malaking chance na oo, gagawin ko siya. Kasi trip ko din siya. Gusto siyang gawin. Parang ano nga siya eh. Parang ang ano ko naman, ayoko naman maulit yung dati na parang, alam mo yun, alam ko namang, di ba, pag bata, hindi siya ganun may enjoy. Hmm. Pero paano mo siya Gagawa oo mo na, maka-enjoy. hindi para ma-enjoy eh. Para mapaliwanag man lang na ito talaga yung dapat. Or Hmm. ito talaga yung ito yung magandang gawin. Hmm. Parang sa akin dun siya magandang laruin or dun siya magandang na paano mo siya iyan sa mga bata. Hmm. Kasi syempre maganda yun. Ang mostly sa bata kasi, meron pala ako natututunan bahagya sa psych, no? Pero, ano na to eh, shallow, hindi ko lang kung tama talaga ako ng perfect. Pero, mostly kasi pag bata, play age eh. So, as much as possible, if kaya mo silang i-entertain, okay to. Like, masaya to. Okay, oo. If ever, kung tama ba ako ng, sa Christian church, Sa amin, sa 'di ba? church namin. Ginagawa siyang May masaya. Sunday school kasi kami. 'Di ba? Ginagawa siyang masaya. Ginagawa siya medyo play, 'di ba? Kasi parang mas madali nga siyang Kaso alam ko sa namuno. parang Catholic, di ba parang wala naman? Wala. Straight up misa, bro. Oo. Oo. Talagang upo ka dun sa wooden board Oo, na wooden akala board. mo naman eh sobrang laki na ng laman sa puwet mo, eh, ang sakit na Oo, 'di ba? na. Actually, oo. Kahit ako medyo nagde-demand ako ng cushion doon, pre. Parang gusto ko ng kasi sa payat kong 'to, 'di ba? Oo, Parang ng payat natin nung bata. rekta buto na 'yan eh. So, onting lang, gumaganon-ganon ka na nun eh. Pero hindi ka pa maglalabas ng hangin nun, Parang Talagang kapag ano lang, oo. makaka-relax lang yung isang mo, side. Oo, bilang side. Malipat mo lang yung Wait. focus bahagya, weight bahagya, ganun lang. Pero yun, if ever but sa feel ko magagawa ko siya. Di ba? Pero, nung sinabi mo lang siya, saka ko lang siya sa utak na. Kung hindi mo siya sinabi, hindi ko siya, Iisipin din eh. hindi ko siya isipin din. Sasagi sa utak mo. Hindi talaga. Kasi sa akin, parang inaano ko agad yung ng pamilya ko. Paano ko siya ibibuild. Nandun Oo, ka kasi na. kung wala, medyo hindi naman sa looking forward, pero alam ko Tanda kasi na na kasi. dadating at dadating dun eh. Ako sinabi. Hindi na, imposible, hindi, I mean, Oo. syempre, gusto ko eh. Oo. And gusto niya rin naman. For Mm. sure, dadating sa point na yun. And somehow gusto ko na ready na or kahit pa paano may idea na ako. Oo. Kung paano kung gusto ko anuhin. May mga steps ka na Yeah. gusto mong gawin, di ba? Kaya yun, mahalaga sa akin na pumupunta sa church. Di ba, guys? Iba yun. So iba din yung bonding nun eh. Oo. Nung sa inyong family. Iba din yun. Kompleto kayo. Tapos iba, ano yun, ito fantasy ganyan, pre. Ito fantasy. Yung idea na Sunday, gising maaga, luto ka breakfast para sa mga bata, gigisingin mo isa-isa. Tapos, saan nyo gusto pumunta? Afternoon grocery. O kaya church. O kaya church muna bago grocery. Boom. Yung mga Yun gusto, nga. pre, yung nasa push cart, yung mga anak ko nandito. Tapos nagtatang wrestling. Sa akin kasi, yung din, kung gaganyanin ko din, Oo.
ang saya din niya nga talagang isipin. Tapos, ikaw po yung magbe-prep nung sasote nila. Ba? May outfit prep ka, Oo. tapos, ang gagawin na lang naman nila, maligo, tapos, kung ano yung sasote nila. Parang, ako yung nag-prep na. Diba? Kasi, ang saya. I mean, ayun yung naranasan ko dati. Kasi, kasama ko yung ate ko sa Las Piñas. Siya yung nagpe-prep ng sasoting ko. Parang, ang saya niya din na, kilala ko ng ate ko anong gusto kong suotin. Kaya, Diba? yan. Isito, ang nasa utak ko lang ng anak ko magiging flyers ngayon sa supermarket. Diba? Ano ko magiging flyers ngayon sa Sabagay, supermarket? maganda nga siya no na, sige, after church naman, meron silang something na nilolook forward din Forward ng araw na yan. Mga ganun. Pero maganda din, actually. Sa mga ganung ano. Bakit? Diba ang haba nun? Pero, papayag lang ako na puntahan natin yun kapag may natandaan ka na sa tinuro. Diba? Ay, kahit ano lang, sobrang short lang, okay lang. Kasi ano na yun parang laro na rin yun Sabagay, Playtime na rin oo. yun na, anong Oo, sinabi may niya? kailangan silang tandaan. Oo. Kahit na sabihin natin hindi naman na siya need maging Bible verse, pero ano yung tinuro ni Father ng Oo. araw. Kasi Gets. ako mostly ganun ganun ko nananamnamang misa Kung ano yung tinuro ni Father. Sabagay, gets din yun. May part Mhm. sa amin dati. Di Cheche, parang, Mm. hindi naman kami ni-required. Pero parang, ano namin na dapat, since sa simbang gabi, di ba ang simbang gabi, gabi. Tapos, yung simbang gabi nga. Tapos, mayroon pang madaling araw. Kami ni Cheche, sa gabi kami. Tapos, mama at papa niya, doon sa madaling araw. Kaya parang ang ano namin, dapat, alam namin yung homily. Kasi kung hindi, parang, anong ginawa niyo dun? Di ba? Parang sa amin, hindi, dapat alamin natin lagi yun. Yun nga, bago siya pumunta sa ibang bansa, na-straight namin yung simbang gabi. Na yun yung ginagawa namin. Dapat alam namin yung homily. Hindi pwedeng hindi. Diba? Tapos yun, parang, Tapos ngayon, hindi papasok tapos nakapunta siya sa ibang bansa. Dahil doon, di ba parang kapag natapos mo daw yung simbang gabi, na perfect mo yun, matutupad yung wish mo. Yes, di ba? Tapos ngayon, ipapasa mo yung lore sa mga anak mo. Yes, isa yun sa mga lore na dapat alam nila. Di ba? Dapat Mabibidbit alam mo mo. yun. Kaya malapit din. Di ba? Ang lalim nun. Yes, Niya, ganun di ba? mag-usap. Lalim nun. Pero proceed tayo sa ating third card. Wala na ba? May something dito. Kaiba. Ito. Do you think that a cheater can change for you? Ano kaya yun? Kanino kaya siya nag-cheat? Kasi kung sa akin, parang, pero nag-cheat siya sa iba. Ayusin niya muna natin yan. Do you think that a cheater can change for you? Tingin mo, nag-cheat siya sa iba or nag-cheat na siya sa akin? Sige, sagutin na lang natin both. Tingin ko naman, hindi, yun nga, katulad na sabi natin din naman kanina, di ba? We don't, believe sa impossible. Kaya, tingin ko, pwede naman talaga Tsaka yun din, yung katulad din na sabi ko kanina na, as long as I can give chance, I will. Yun nga, parang, mas okay sa akin maniwala na pwede. Tsaka yun nga, kung mahal ko naman siya, di masaktan na lang ako. Diba? Mas masaktan na lang ako hanggang sa talagang hindi ko na kaya. Tsaka ako masasabi na, okay na, at least, nabigay ko na yung gusto ng puso ko. And then, kung nasaktan man, edi, bawi next time. Kasi ko, pwede, like, sa kahit kanino If willing na yung isang tao na magbago. Kasi ang pagbabago nga din sa isang tao, hindi siya something na meant to be told. Na parang sabihin mo, bago na. Hindi, like, kusang mangyayari. Something na ma-feel nila kasi yan. Ma-feel nila na enough na possible yung ginagawa nila, na mali, di ba? Pero yun nga, if, sa love kasi talaga sa akin, yun, love knows no boundaries talaga Yun yung mas ano ko dun. Kaya if ever nga umabot sa point na, hey, I'm in love with you. Yeah, bro. Like, kahit cheater ako dati, di ba? Pero, if ever sa akin, rationally siguro, kasi, if ever, kung mangibabaw yung feelings ko, sugal. Buong pagkatao hanggang kuko. Buhos yun. Hanggang dulo no? Hanggang dulo, sugal kahit yun. patay na ako yun. Oo. Sa amin na. Meron akong dalawa. Pero, if rationally,
syempre andun ka sa idea na hindi mawawala yung thought sa utak mo na may Pwede kang saktan. possibility. Oo. At saka pwede kang masaktan, di ba? Kasi kung yun naman din, if nagawa naman na nila, parang Hindi na malabo. hindi na malabo yung possibility na, at saka yung pag-cheat naman kasi, hindi siya mababaw, di ba? Para i-disregard mo, basta-basta na ano. Kaya kung, to serve as a protection para isipin mo na, ano, di ba? I-prove mo na lang sa akin na hindi mo talaga siya gagawin. Kasi, feel ko malaki chance, as time comes, kung tumanda na kayo ng hapit, kung magiging totoo ka man sa idea na sabihin mo na, maybe sa buong na pagsasama natin, hindi ako nagtiwala sa'yo ng buo, na posible kasing mag-cheat ka sa akin. Okay lang yun eh. Kasi pinili pa rin naman kitang magkasama pa rin tayo hanggang dulo. Kasi mahal nga kita. Andun pa rin siya. Pero yung, come to think of it kasi na, ginawa mo yun for the sake of protecting yourself na, once na, if ever na mangyari yun, is, may shield ka, kaya mong i-manage yung bigat nung sakit na yun. Ano yun, kakayanin mo, makakapag-survive ka for another day or for more years, di ba? Like, makukuha mo yung deserve na buhay para sa'yo. Pero, hindi naman nun parang feel ko magbibigay ng malaking kwento. Kasi, malaking beef steak to para sa akin eh. Cheating talaga eh. May marka siyang malala eh. May iniwan siyang mabigat eh. Kaya parang feel ko if ever nga na ganun, may love pa din siya, although na, yun. Sa akin din. Tingin ko, meron pa rin siya something na calculated mo na yung risk. Calculated mo. Kasi alam mo naman eh. Oo. Pero dahil nga mahal mo siya, tapos, may part na, syempre, kung magbibitaw ng promise na hindi na, although nandun yung past, ano mo na lang yun eh, parang guidelines mo na lang, pwede mangyari. Hindi naman, ano bang tawag doon? Prepare for the best, expect for the worst. Ganun ba? Or baliktad? Parang ganun. Basta baliktad. Oo, baliktad man, edi ganun. Di ko na makuha yung exact phrase, pero ganun. Nakuha yung thought nun. Basta yun. Yun siya. Kaya yun, sa akin, okay din, na alam ko. Oo. Okay, nagawa mo na. Pero, yun nga talaga sa akin, hindi naman imposible magbago yung tao. Oo. Kung, ang ano pa nga nun, di ba, nandun tayo sa what if, magloko ulit siya, what if, what if hindi? Di ba? Nandun tayo, parang ko na nga ulit na, ang what if ko dapat papuntang positive. Kasi, ang din kasi, most of the time, mas madali kasi mag-lean in towards sa idea ng negative in order to protect yung sarili natin. Yun lang. Ang anxiety kicking in lang din naman talaga yun. Saka yun parang ganun naka-wired yung utak natin. Oo. Na protectionan mo na yung sarili. Pero pagdating sa ganyan, I mean, nasa atin na ulit kung paano natin i-reward yung utak natin na okay lang masaktan. Paano masaktan? Hindi siya, minsan nga, yun pa yung kailangan mo eh. Kasi kung hindi mo shake yung love na nabigay mo, yung gusto mo sa isang tao, kahit alam mo cheater siya, walang parang mabubuhay ka sa panghihinayang. At saka yun nga yung din kasi ng love eh. Parang one of the best aspects ng love to eh. Best and worst siya gawa ng, ito yung love talagang totoo. Kasi kahit gaano ka iba yung tingin ng tao sa kanya, alam mo nag-cheat siya, gusto mo pa rin siya. Worst man yung feeling possible ng baka may experience mo if ever na gawin niya pa din ulit yun. Pero come to think of it na, pre, buhos ka na, mahal mo kasi. So, di ba? Yun yung love talagang unconditioner. Diba? So, sobrang iba eh. Ibang-iba yung ganito eh. Kaya, niniwala ko na mag-change. Mag-change siya. Doon ako sa'yo. Totoo yun. Kahit sa akin, change. Mag-change siya. Changeable. Change. Yung nabanggit, tama ba yung term, yung phrase? Change is constant. Oo. Change is constant. The only, constant. Tama. Parang constant. Tapos naalala ko pa yung phrase ni Dewey. People change. Nagpasa lang ng activity, umaga. Akala mo talaga laki ng pinagbago niya. Kasi akala mo next activity niya, magpapasa siya sa maaga. Hindi gumagawa na ngayon. Kumbaga, people change. Ang bato. Kakainis. Words of wisdom agad. Naisip ko ba naman sa constant na pagkasabi mo? Constant? Di ba yun yung number na walang variable? na ng math, bro. Kaya nga eh. Hi, sir.
Sakit. Yan. Ano, should abortion be legal or should it be restricted? Itatouch ba natin yan? So, okay pala. I think okay lang naman. Sana okay lang naman. Parang nasa 50-50 side talaga ako. Hindi Up until ka now. pro-choice, hindi ka pro-life. Ano lang ako sa 50-50 side. Kasi nagigets ko either way. Sa akin pro-choice ang hindi ko kinakampihan. Ano ako, pro-life ako. Kasi, yun nga, ano ba yung mga puntong kailangan ilatag? Sa akin, unang puntong ilalatag ko siguro is yung, Bedsheet. hindi, nakalatag na eh. Sorry. Okay. Di ba nandito na tayo sa era na nilalabanan natin yung discrimination. Since, pagdating sa abortion, tingin ko, discrimination siya in age. Ba't mo naman sasabihin agad na hindi yung tao? Or hindi pa siya buhay? Ay kung sinasabi nga mismo science-based na Tao na yun. ang buhay nag-start sa fertilization. So, wala na. Walang window days na pwede. Kasi, wala nag-fertilize na eh. Okay, yon. Una yon. Against kasi tayo dapat sa discrimination. So, wala na. So, di ba, kahit naman liberal or pro-life, pro-choice, ganun naman ang iniisip. Ano pa? Kailangan natin kasi protektahan yung mga mahihina. Sila nga yun. Sila yung walang pang depensa. Sila yung walang say. Hindi nila masasabi ano yung gusto at hindi. So, best way is dapat mabuhay sila. Pangatlo, medyo nakakatakot i-touch, pero sige na lang. Tingin ko pwede naman or sasabihin ko na lang yung grape. Kasi yun naman yung pang-shield ng abortion eh. Paano yung grape? Ang malala kasi dun, sa mga bansa na available yung, or anong available? Like, naman tawag, legal ang abortion, halos 1 to 3% lang ang rate na nagpapa-abort. Sobrang baba nun. Sobrang dami na nagpapa-abort na out of, ayaw lang talaga nila. Di parang ang nangyayari kasi, ginagawa nilang shield or inaano nila na paano tong mga to. Ang totoo lang naman na makikinabang yan, ito eh. I mean, syempre, pa rin tayo sa minority. Pero yun nga din, kung sa, naman ng rape, ng grape, hindi, ma-edit naman. Is yung, yun nga, mali na yung isa eh, gagawa ka pa ba ulit ng isa pang pagkakamali. Kaya yun, tingin ko, deserve ng lahat ng buhay. Parang kung ano man, yun lang, parang ang kasi niyan, ang tapos pa rin kasi niyan, pagsisisi, kapag wala na, hindi mo na mababalik eh. Kaya mas lean in ako sa pro-life. Hayaan mo munang mabuhay. Yun nga din, dapat kasi responsible enough ka na tungkol saan ba ang pagsisex, hindi naman yan about pleasure lang eh. May mabubuhat. Diba? Yun din, kung agree ka nga din dun sa broke boys don't deserve. Diba? Di dapat, alam mo rin na kaya nga sila lang yung gusto mo eh, kasi dapat financially stable na eh. Di dapat, hindi ka rin, or hindi naman sa inuutusan ka. Pero, din na automatic na dapat, alam mo yung responsibility mo pag nandun ka na sa part na gusto mo na makipag-sex. Responsible enough ka na yung ginagawa mo is makakabuhay. Gagawa ng buhay yan. Na yun lang. Tingin ko dapat. Or para sa akin, pro-life. All the way through. Kahit ano pang situation. Diba? Akala mo, parang familiar yung term. akala mo, him? Him ng isang sikat na school? Kala ko yan. So, parang, na-touch yung ano doon. Parang may kabisado ako doon. Parang
parang kabisado yung term na yun, parang may bugay. Pero sa akin, ngayon, if magbibigay ako sagot, mas leaning na ako towards pro-life. Sa idea kasi na same goes sa death penalty. Okay, gets. Andun, mas pumantay siya sa idea nun na sino nga ba ako sino ba yung kahit sino para kumuha ng Hindi, buhay. kasi sa pro-choice, ang inaano naman nila doon, choice kasi yun ng nanay, choice yun ng babae. Well, di ba? Parang, Pero, come to think of it na may pagkaganon pa din siyang idea. Yun nga Somewhat, may ganon siyang idea. kasi, Yun nga, pero ang pinaka nag-hook sa akin nun, di ba, yung nabanggit ko nga yung sa grape. Yun yung reason kung bakit parang andun ako sa Pero, as much as parang pag iniisip ko siya, malungkot man kung iisipin sa buong pagkatao ko and even sa sitwasyon nung syempre nung victim, di ba? Wala namang may gusto din nun. Mas naano ko pa din na hindi naman kasalanan ng bata. di ba? Hindi siya kasalanan ng bata kung ano man yung nangyari. And if ever, mas hoping ako towards thinking na sana maging okay yung bata. Sana din, Di ba? lalo na yung nanay. Yun naman din sa akin. Kasi Iba yung trauma na na-experience ng pero as much as possible, hoping na, hindi mabuhos sa bata yung nangyari, ganito, ganyan. Mabigyan ng tamang guidance. Tsaka tingin ko naman kasi hindi natin alam yung future. Ayun pa, hindi natin. We'll never know what Oo. future holds. Mm. So, ba't natin iaano agad na, wala, mahirapan lang yung May bata. yung bata. Tsaka, yun na Oo. buhay na yun Pero ang pinaka, ko kasi talaga, kung bakit hindi rin ako sa abortion, is yung idea nung, magpapa-abort ka dahil sa hindi ka pa, hindi ka ready. Bro, napakadami ng contraceptives na pwede mong gamitin sa buong mundo, bro. Dami na nilang kung ano nung pinagagawa. Maging responsible naman. Tsaka alam mo naman na once na ginawa mo yun nga, may mabubuo ka eh. May nagtatanim ka ng Oo, kung di ano, ba? diba? Parang ka nagtanim tapos ayaw mong tumubo. Tumubo. So, di ba, hindi mo na mapipigilan yun. Pero, matured enough ka na to understand, may responsibility bit-bit yun eh. Yung pakikipagtalik, hindi siya something na pwede mo siyang gawin for fun if responsible ka. Since buhay mo naman yun, di ba? Pwede mo siyang gawin. Pero, yung idea kasi na maabo ka ng bata and responsibility yun na, hindi nga rin nila pinili talaga actually na mag-exist man sa Earth kung sakaling bigla sila mag-spawn, di ba? Diba? Bigla sila mag-random spawn point. Pero yung idea lang na ready ka na pag dumating, palag na. Pero yun lang talaga yung parang sa ngayon sa akin, mas na ko nung idea na walang dapat kumuha ng buhay ng kahit isa sino. pa. Kahit sino, like, wala dapat pwedeng kumuha. Lalo na basta yun, kung may responsibility ka na pwede ka bigay ng buhay ng isa. Pero sa akin, yun ang opinion ko. If ever na ako nasa ganong position, then pero kung i-legalize siya, mas leaning ako sa hindi talaga. Pro-life talaga. Mas nagana na ako sa pro-life na side. Ganun. Kaya medyo mabigat lang talaga siya sa akin isipin sa side na yun. Sa grape side. Pero parang may lang din na andun pa din sa pro-life talaga. Yan, ganun. Okay. Sa akin kasi may part sa akin na kung bibigyan ko siya analogy. For example, kung sabihin natin sa pagsusot ng maiksing damit, ay yung talagang revealing. Tapos nabastos yun. As in, dahil sa reason na yun. Tapos 1% lang yun. So dapat ba wag na magsuot ulit ng ganun? Di ba hindi naman? Kasi dapat nga choice mo din yun. So parang yun nga din yan. Parang ko lang na hindi mo pwedeng ipang shield yung 1% or yung mas mababang porsyento kasi mas makikinabang yung mga irresponsable. Pero yun din, pala sa grape, hindi naman porket binuhay mo yung bata is gino-glorify mo yung ginawa nung rapist. Yung rapist. Wala, dapat pagbayaran niya yun talaga. hindi biro yung ginawa niya.
pero hindi siya yung magbabayad. Kung pagbibigyan lang akong pwede Di ba? manakit Parang ang talaga. ano nun. Pagbubuhusan mo ng galit. Kung papayagan lang ako ni Lord talaga mo. Bakit hindi? Diba? Kaya papayagan. Hindi, boss. pero kung tutusin, hindi naman talaga pwede. Wag naman tayong ganun. Joke lang yun. Ano lang yun. Diba? Satire lang, pre. Ano naman yun eh. Parang throw stone. Kung wala kang kasalanan. Oo. Wala, meron din. Eto, bago tayo muna yung sa pang card. Since nabanggit mo na, eto, i-dive na rin natin yung topic na yun. Since nabanggit mo sa damit. Yung pananamit. Go. Yes. Sa tingin mo, factor, sa akin talaga mas na-consider ko siya factor. Pero, never siyang magiging main parang cause kung bakit ka mahaharas. Pero, clothing is a factor. Hindi siya yung focal point. Sa akin din. Kasi Yun naniniwala ko dun sa ng crimes, yung tatlo. Mm. Ano ba yun? Opportunity, ability, tsaka meron pang isa, nalimutan ko. This opportunity. Diba? Sorry. Opportunity, ability. Yan. Una, yung opportunity is yung kung kaya niyang gawin. May binigay na, hindi mo binigay, like, nakita niya opportunity na yun para gawin. Tapos, yung ability, syempre kung kaya niya talaga. Nalimutan ko yung tatlo. Alam ko tatlo yun eh. Nalimutan ko. Hindi ko alam yan. Nalimutan ko, sorry. Pero tatlo yun. Tapos parang, kung kaya mo naman i-lessen, di ba? Dun sa opportunity. Kasi since, hindi nakabastos-bastos. Pero wala eh. Meron pa rin dalawa eh. Magagawa at magagawa yan. Na magagawa at Parang magagawa more, nila ano ba siya? Andun siya sa desire something? Desire. Yes, Desire ba desire. yun? Desire ata yung desire. Ang galing! Desire siya, di ba? Wow. So, yung dalawa, hindi mo naman mapipigilan eh. Pero yung isa ba, yung small chance mo na pwede mong i-take for yourself, hindi mo ba i-take yun? Yung smallest percentage Oo. na possible na pwede. Na i-protect yung sarili mo. Di ba gagawin mo naman? Kasi since, di ba, kahit sa bahay eh. Kahit nga siguro mag-lock ka eh. Kahit anong lock mo sa bahay eh. If ever na may gusto talaga magnakaw or umakyat ng bahay, may magagawa ka ba? Kasi hindi mo naman control yung ability nila eh. Hindi mo rin control yung desire nila. For sure yun. Pero yung opportunity, kaya mong i-lessen. Diba? Kahit alam mo wala kang magagawa, ilalak mo pa din. Like, parang, basta yun nga, take mo yung smallest percentage possible. Sa akin, yun nga parang, may ano ba tayo? May say ba tayo doon? Since hindi naman tayo yung oppressed. Hindi naman tayo yung nakakaranas nun. Tapos parang ang nangyayari pa nga dati, di ba? Dati sumikat pa yung grapist mentality dahil gusto natin or naniniwala tayo na dapat kahit papaano mag-take ng preventive measure. Natanda mo yun? Yung sa lalo na nalabas din ng parang page Police. ng sa PNP ata something na ganun. Pero kasi ang ano sa akin, nagigets ko kasi yung idea ng sa ganun nga na consider siya as victim blaming kasi ang focus ng sobra is yung idea na dapat magdamit ka ng maayos. Oo. Hindi na pagpo-focusin yung idea na maling gawin na mambastos. Mali ang mangharas. Hindi kasi siya para mas nakakolot yung idea na pwede kong suotin o magsuot ka ng maayos, di ba? Parang mas napag-uusapan yun compare sa idea na huwag kang mababastos, hindi naman pwede. Hindi naman, yun nga eh. Yun nga yung ano dun eh, na alam naman na ng lahat na mali siyang gawin. Pero, may iba talaga na next level na yun eh. Like, yung desire nun, top notch, top tier, to the highest level. Wala na pre. Na wala nang pinipili talaga. Wala na talagang pinipili. Diba? At saka parang yun nga, parang factor lang siya, hindi siya yung main cause. Kasi yun nga, totoo naman din kasi talaga na may mga naharas kasi na fully clothed na, 'di ba? Like nakapagdamit na ng maayos. Pero hindi ko mas gustong pag-focusan yung idea na anuhin yung factor. Pinili ko lang din na pag-usapan tong topic na to kasi mas gusto ko na mabigyan ng pansin na sabihin na mali ang mambastos. Oo. 'Di ba? Na kasi isipin mo pre, sa tinagal-tagal ng topic na 'yon. Tinapik ba na mali ang mambastos? Ang mas pinapahalagaan is nang victim blame na kasi kapag hindi na nagsuot ng tama.
Oo. Pero ang mali nga kasi doon, ang pinaka-root ng problem is, may nambabastos kasi talagang different breed. Tingin ko na topic naman yan nila yung series nila Pinoy Extreme, Ah, Gabe, Les. ah, Marami naman sila doon. Kaso tingin ko naman na topic yan, sobra. ah, Tapos parang ang ano pa nga is talagang doon tayo sa preventive na muna or parang ah, magkaroon tayo ng ganun. preventive Oo, measures. hindi nga pwedeng puro idealistic na lahat Mm, makakaunawa na masama. mm, Kasi nga hindi. Parang ano naman na realistic na wala mm, Kahit anong gawin natin meron at meron. So mm, parang pinakang ano na lang natin, after nito, dapat meron pa rin tayong ganito. Meron pa rin tayong preventive measures. mm, Since, wala mangyayari at mangyayari yung dapat mangyari. Or hindi naman dapat mangyari. Mangyayari yung mga gusto nilang gawin. mm, Ano na lang tayo na makapag-create man lang tayo ng barrier mm. na kahit pa paano kailangan nila i-penetrate. Hindi ko alam kung feeling ko doon. Pero alam ko na iinis ako dati. May museum na parang, hindi, meron talaga. Alam ko meron yan. Nagbukas na museum na parang, ang mga exhibit is, yung mga suot ng mga babaeng na rape. Na-rape. Tapos isa dun sa mga ano nun is yung mga damit ng mga babies tsaka mga bata. Parang ang ano lang na yung pa rin yung point nila. Hindi ba pag baby, hindi naman yun suot? Siyempre yung ability na wala silang magagawa Hindi ba yun yung point dun? Nakakainis na tingin nyo yung pa rin yung panlaban dating sa pag baby na yung usapan. Di ba hindi? Kaya naman may nagagawa ng ganun kasi alam nila na yung baby walang kalaban-laban. Alam nila na walang nagbabantay dun Alam nila na binigay sa kanila na pakita sa kanila yung opportunity Diba? Totoo ba sakalin yung mga ganun? Diba? Kung pwede lang, diba? Kaso, wala Ang ano ko lang, ang weird na naging ganun yung exhibit na yon. Tapos wala man lang nakapuna or wala man lang parang isa man lang nag-call out doon. Hindi naman yun Hindi naman na yung punto Nakakainis na yung pa rin yung pinanlaban nyo, yung batang na yung baby na nag-rape. Hindi man Medyo sensitive nga siya actually. Oh, sensitive. Kaso, may part sa akin na hindi naman yun yung dahilan Ang dahilan na yung pagiging ano nila Wala silang laban Tsaka ang Oo. lala na ng desire ng mga ganun. Next level na yun. Yun yung mga taong tingin ko dapat ma-lock up. Oo. Ang hapit ng, malayo sa society. Mabigay yung pinakang best para ma-reform sila. Mabigyan ng pitak. Nakapita. Nakapitak. Bigyan na yung closure yung mga ganun Hindi naman. Pero if Parang clothing alone, factor lang siya. factor Never lang siya siya. magiging Oo. cause, parang primary cause or main cause ng ganun. Kasi, ang ano talaga nun is desire. Kasi, yung mga ganun is, may ability sila na gawin yun at saka immense na yung nagaran sa utak nila kung gaano nila kagusto gawin yun. Kasi lungkot nga din naman talaga isipin na yung mga hindi naman na walang kalaban-laban, nakadamit na maayos is nagaganon pa din. Pero parang parang feel ko lang siguro kailangan may matouch na isang topic na ma ano siya, parang gagawing ang weird na talaga, parang sobrang awkward, like parang di ka makatao kung manghaharas ka ng tao. Parang magagawa mo siya as ganun. Parang alamin mo, may term dun Parang magagawa mo siya as ganun. Like, yung parang, Tingin ko naman kasi kahit anong label mo sa ganong mga tao, wala na Ano sila somehow lost ka sila now or yung current. Pero, tingin ko yung talagang kahit pa paano magkakaroon ng progress man lang. Oo. Tingin ko yung wag umasa sa
pagiging idealistic. Magkaroon talaga ng preventive measure dyan sa mga ganong tao. Mm. Like, kung kaya mo lang, kung kaya mo magbantay 24/7 sa mga ganong tao, yun yung tingin ko talagang lang kahit pa paano magkakaroon ng pagbabago. Mm. Pero yung, na, maniwala lang, ah, maniwala lang dun sa idea na pagsabihan mo lang sila ng pagsabihan. Hindi eh. Parang lang din eh, nandun ka pa rin sa part na naghihintay ka lang din na gumawa sila ng mali. So, may slight na siya. Parang may certain move Hindi pwede kasi kang, enough lang. oo, na ma, hindi nga siya hindi siya to call out. Hindi siya ganun eh. Hindi lang siya, basta hindi lang siya to call out. Parang, basta yung mag-iiba tingin mo talaga. Although na, yun nga, in reality na, andun yung idea talaga ng hirap na i-shift kung ano man yung nasa utak man nila, kung paano man sila gumagalaw at kung at some certain point. Pero, if may way, mas maganda na mapag-focusan yun compare to focus ng sobra sa ano pa din. Parang saan nga may part pa na okay din eh, na sabihin mo na okay lang kung ano suotin mo. Pero yung idea to think na may possible cause kasi factor nga talaga siya. Parang ma-recognize mo siya as factor and at the same time, ma-recognize mo siya as something na okay lang naman talaga. 'Di ba? Kasi, yun nga parang never ko made-deny yung idea na factor siya. Kasi parang sa akin, kahit makakita ko ng may revealing na damit dyan, Di ba? parang, gay, Hindi, kasi parang, ewan ko, ikaw, saan ba tayo yeah, lumaki eh. So, lumaki naman kasi tayo sa oh, environment na to. yeah, buhay mo yan. Buhay mo yan, bahala ka sa buhay mo. Pero sa akin yun. Pero, to think of it now, hindi naman lahat is nag-run on the same idea and Wavelength. wavelength sa utak natin, di ba? Na mako-consider mo na lahat is pwede mo yun, hindi mo mako-consider lahat as pwede mong pagkatiwalaan. So, as much as possible, pwede mong protektahan yung sarili mo. If kaya mo mapagsuot. Pero, it doesn't mean na may stop mo 100% yung ganong Pero, possible siya na pwede. Ngayon, protection lang. Like 20-50% shield, di ba? Ganun lang. Kasi ano lang ba din pinoproteksyonan natin? Hindi lang naman grape pati din sa pambabastos eh. Mm. Kasi, well, kahit pa paano, ang hirap na, syempre, pag lalaki ka, Mm. alam ka namang hindi mo ipagtanggol. I mean, kung magkasama kayo. I mean, meron kang kasama, tapos binastos. Ang gagawin mo? Di ba? Hindi ka naman mag-ano na, sinuot mo kasi eh. Mm. Hindi naman eh. Ang una mo nga jombag eh. Oo. Jombag ka sa akin. Jombagin mo yung taong yun eh. You Diba? can't see me Pero, kasi boy. syempre, BS yung ganong tao na unahin mo sisihin yung, siguro may ganun pa din naman. Unahin mo sisihin yung suot ng kasama mo. Hindi naman eh. Hindi nga. Unahin mo loko to ah. Pero yan din, hindi nga enough yung call out. For me lang, hindi enough yung call out. Hindi ko rin alam yung specific na sagot. Wala din akong mabigay. Certain Pero, if ma-allow nila na ma-recognize is something as a factor lang din, hindi siya main cause. Oo. I think possible na, mag-shift siya. Sa kahit anong suotin ng tao, like kahit kanino. Siguro ganito. Siguro pwede tayo mag-come up sa mas revealing yung damit, mas mataas yung chance. More na, syempre, hindi. Mas mababa yung chance, pero meron pa din. Meron pa din. So, yun na. Parang, yun din. Parang, it's your, naman eh. Araw-araw naman ang buhay natin, it's, risk na iti-take natin eh. Ewan ko ba, na baka may naglaran sa utak ko na, sa mga nalalaman ko regarding sa ganun, yung mga cases na ganun, ang most ning nakaka-encounter is yung well-dressed. Yung mga well-dressed pa. Sa mga nabasa ko, naririnig kong
nalalaman kong kwento. O yun nga, kasi hindi naman yun sa opportunity. Mm. Sa desire yun ng Oo. tao. Pero I mean, kasi parang kinukuha ko lang yung idea kasi kung saan sila nanggagaling. Kung bakit nila kinukuha yung ganong sentiment sa nila na yun, diba, na dapat parang consider nila as victim blaming. Pero saan naman, hindi ko pa rin naman siya nakikita as ganon. This is more of a preventive measure, diba? Ito, medyo parang feel ko wild tong Take na yan. take na to, tsaka thought na to. If ever na possible, may nakikita kayo somewhere na medyo tight yung damit, whatever gender it is, pag nakita nyo na may something na may may napapansin ka, may nakikita mo, umuumbok or something, di ba? Mapapansin mo yan. Pero, hindi na dapat to take action na may gawin kang mali, di ba? Kaya parang dun ko nasasabi na factor siya. Kasi if even ako mismo personally na parang manonotice mo yun na may ganun, di ba? Like, di ba, hindi ko ngayon upload yung unang podcast natin ever. Kasi nakita ko, ang awkward ng ano ko. Awkward. Pero, I mean, hindi naman parang maharap or something. Kasi parang feel ko, may makaka-notice nun. Pero, yung idea kasi na, if possible, notice, like, matitrigger mo yung desire. Parang mapipitik mo siya ng habit eh. Lalo na kung yung desire ng tao is talagang next level na hila na talaga siya, like, pang Mount Apo na yung taas, Mount Everest na yung ng desire. Wala na, so, slight iba na sa kanila. Yun nga, wala nga silang nakikita, iba na eh. Yun yan, sa akin naman, hindi naman responsibility ng tao yung desire ng isang tao pa. Parang syempre, hindi naman yung responsibility kung anong mararamdaman mo kung anong ano mo. Sadyang, for example, ang akin lang, may take din ako doon. For example, paano pag inappropriate yung suot mo to the point na mas maraming makakita kasi sa yung bata. Diba? Siyempre, sabihin mo, responsible ng nanay yon. Hindi naman ng magulang yun tatakpan niya yung mata ng bata every time na dadaan ka. Or every time na makakita mo na siya ng ganun. Siyempre, hindi. Parang ang nangyayari nga, siyempre, nandito tayo sa society na kailangan natin isipin na, di ba, be appropriate. Lalo na kung, di ba, alam mo naman na yung pupuntahan mo is more on mga pambata or na. Siyempre, kailangan appropriate pa din. Para sa akin, yun nga, meron kasing, kaya nga tingin ko nag-exist yung dress code eh. Kasi may part pa rin na, kailangan mo talagang, nakokontrol at makokontrol talaga yung suot mo. At saka, yun nga, parang isa din siya na, is, factor nga din talaga yung clothing. Pero, stand against naman ako sa mga nambabastos, diba? Diba? Dapat wag kayong ganyan, boy. Di talaga. Kasi yun nga, preventive measures talaga. Oo. Yun lang talaga. Preventive measures. Pero, never to blame na if ever may encounter, may experience yung ganun, never nyo magiging kasalanan yun. Sa akin din ako. Never talaga. As in never. Hindi nyo kasalanan yun. Kasi, yung mga ganun, dapat siniswitchin music yan eh. Kung di switchin music, pinipedigree yan eh. Batista bomb, ganun. Di ba? Dami nang pwedeng gawin ng... So nga, sa bagay, simula nung din, may mga estudyante, syempre akong babae. Kaya parang, and yung iba doon, sinasadya nilang i-tight yung uniform nila. Anong gagawin ko? Parang pinangano ko na nga lang, mapagsabihan sila. Please, wag. Hindi naman dahil, nasa school kasi eh. I mean, pwede niyang gawin niya kung wala sa school. I mean, parang, para maging mas appropriate na lang din sa school. Tingin ko naman, may ganun naman sa akin. Diba? Ang hirap niya actually. Mahirap nga din siya na kasi marami kang pwedeng pag-usapan, may matatouch ka na something na medyo wild take din. Wild take din talaga. Yun nga, karamihan sa mga nasa internet. Hindi na, I mean, ang dami syempre. Baka nga, if ever kayo i-clip to
Oo. Mas ano na, Ma-consider pa siya, ma-take siya sa ibang paraan. Pero sana naman, huwag niya naman siya i-clip ng yung ano lang, yung mapuputol niya into something na ano yun, no? misunderstand Yung na. misunderstanding naman na, kasi kini-clear lang din namin yun. Kasi ako din, gusto ko siya mabigay, hindi ng ano eh, hindi lang ng, hindi sa safe na paraan, gusto ko sa right way. Yung ma-address ko siya sa tama, na okay yung statement, like malinaw siya, ganun. Di, tsaka yun nga din, mapag-usapan yung mga uncomfortable things. Galing. Kung hindi, paano? Kailan? Diba? Lumalim kami doon, no? Diba? Dahil dyan, kuha pa may isang card. Sino nabubunot? Ako na. Ah, Isang oo nga card. pala, sorry. Kasi nag-ano tayo eh. Nag-ibang, Oo, nag-transition haba tayo. nun. Haba ng transition na yun. Ito. Hindi ako na ito. Legit? Hindi ko siya fit. Saan hindi ko siya fit? Kawawa, hindi niya alam kung ano yun. Pero hindi ko siya fit. Siya fit sagutin. Ito. What will you do if you caught your friend cheating? Pre, isipin mo, nag-cheat ako, pre. Isipin mo. Pero pinagtanggol kita. Isipin mo. Hindi, sa akin, Ang kung tagal. talagang Isipin na lang, tagal ba? Nakakatampo. Nakakatampo ka, pre. Pre. sorry, antok na rin, ay ano na rin kasi, anong oras na din? Yung bangs ko. Tingin ko kasi, una kong sasabihin, or una kong gagawin doon, syempre, mapagsabihan ka muna. Mapagsabihan ko muna yung kaibigan ko na, if ever na hindi ikaw yung magsasabi, ako yung magsasabi. Kung, syempre, kung magiging choice niya na FO yung ano nun, okay lang. Kaya ko isugal yun. Kasi, ako nga rin, lalo na kung alam nung jowa ko na nakita ko yun. Kasi mas mag-aano siya na ano eh. Yung sabihin, nagtatakipan kayo. Nag-aanuhan kayo ng mga kasalanan. Well, hindi naman natin siya na-experience dito eh. Nalalaman natin tapos na. Nalalaman natin yung mga ganong series, tapos na. Tsaka lumabas na talaga. Nasa ano pa, broadcasted yung series. Yung mga series. Nakikita natin, nagpaparinigan na. So, I mean, alam nga naman, i-ano pa natin, di ba? Wala. I-snitch pa natin. Yun nga rin, hindi nga siya snitch na. Parang, hindi ko sasabihin na. Wala. Sasabihin ko talaga, boy. Boy, sasabihin ko Parang, at least alam nila na hindi ka support sa ganong gawain. Tsaka, yun nga, para pagdating ng panahon, alam nung asawa mo, future asawa mo na mapagkakatulan ko yung mga kaibigan ko. Na hindi kami ganyan. Wala kaming bro code to cheat. Iba yung bro code namin. Diba? Ayun nga din. Medyo mabigat nga kasi talaga yung cheating pag, lalo na kung, anong tawag doon? Enabler. Enabler. Na inayaan mo lang siya. Parang, ang ano kasi dating sa akin nun, kapag ako na, hayaan mo na lang din ako. And, something na, ang kaibigan sa akin, something na, kailangan, nilulok mo siya. Like, tamang word. Nilulok nga kita ngayon. Parang binabantayan mo siya. Like, parang kayo parehas. Same. Check niyo yung, ano nyo. Ewan ko ba, nagkaroon ba tayo ng ganyan experience? Sa malalagay yung... Kasi, hindi ko, alam sa kaibigan natin, sa mga kaibigan natin, parang wala naman yung vulgar na, uy, nagloloko ako like, I mean, mayroong isa, kaibigan na, dumating sa ganung punto, pero, the rest, parang kapag nagmahal, halimaw. Pag nagmahal, halimaw. Pag nagmahal talaga, halimaw. Todo, tapos lumalamon, lumuluha. Pag nasaktan. Pag nasaktan, pupunta dito, lumuluha, nagpo-podcast. Ganun ang ginagawa ng mga nasasaktan dito.
Para sa cheating, wala nga din. Pero if ever nga, same ways, ganun din naman. Kasi hindi ko nga din kaya tolerate talaga cheating. Ano to, one of the worst thing na possible na pwede mong magawa. Kasi kung ako nga, hindi ko siya kayang gawin. Tapos makikita ko siya sa tropa na kinakasama ko na sa gagawin niya. Kalokohan, parang kalookan naman sa akin if ihahayaan ko yun na, di ba? Nag-cheat ka. Suntukin na lang kita. Wag naman. Oo, Wag naman. ang tingin mo na buhay, GTA? GTA yarn? Pero tingin ko, lahat talaga, ano talaga sa akin to? Matic to Kasi na. kung nahuli mo naman talaga eh. Oo. As in, meron kang, talagang legitimate evidence. Talagang dapat una niyang malaman na alam ko na. And, wala akong balak itago to kung hindi kayo magsasabi. Oo. At least, di ba, binigyan mo siya ng chance na siya yung mag-ano sa sarili niya or ikaw. Oo. Siyempre, mas masama kung ikaw kasi pero ano din naman na Second nagsabi ka smoke. eh. Nagsabi ka naman eh. Parang ang ano doon, bibigyan mo ba siya ng chance? Like, pag hindi mo tinigil yan, sasabihin na kita. Parang hindi. Sa akin hindi na eh. Hindi na para gano'n. Wala namang second chance sa gano'n. Oo. Like, kung may second chance ka, sa kanya, wag sa akin. Sa girlfriend mo. Lalo na kung kaibigan ko din yung girlfriend mo. Diba? Parang mas lalong times 12. Pero kapag, kumari, lumapit sa akin yung girlfriend mo, tapos tinatanong kung nag-cheat ka. As long as wala akong idea, hindi ko sasabihin ng, oo. Talagang, anuin ko na, wala. Talagang hindi. Pero kung Kasi nangyari yun. Ha? Di ba nangyari yun? Yung part na nagtanong sa akin kung talagang nag-cheat ba si ikaw. Kasi talagang inisip inano ko ko siya. pa, punyet. Inisip ko pa sino. Talagang instant Ako ko pala. talaga na that day. That day. Talagang hindi. Talagang ang aggressive nung reaction ko. Hindi. Kasi share tayo ng PC noon. Oo. Kumbaga ano bang natin noon? Ano bang privacy natin? Wala naman. Sabi mo yung cellphone. Oo. Naiiwanan namang bukas lahat Nakalitaw dyan. sa PC. Yung account nandyan. Di ba? Pre, logout ko muna to, pre, Buti nga wala nagiging longganisa sa vendor sa atin eh. Wala nagiging bakal bigla eh. Wala nagbebenta ng kambing na naglalagyan na namin. Makikita ko lahat ng Na-stop ng bagay. Pero yun nga, either way sa hindi talaga. Quiet, tolerate to. Parang, di ba na pag-usapan natin sa last episode, yung outgrow, yung sa friend. Kasi di ba para sa atin, ang hirap din mag-let go sa tropa. Totoo naman, ang hirap din talaga. Even nga ito, ako, aminado ako, if aabot ako sa sitwasyon na to, feel ko, sabihin kong ikaw, mahihirapan akong sabihin pa din siya. Kasi mahirap siyang desisyon. Kasi ang ano ko doon is tropa kita at saka parang andun ako sa idea na ayokong makialam pero may kailangan akong gawin. Something na gano'n. Halo siya eh. Naglalaro siya sa gano'n. At saka syempre tropa kita kung yung syempre si Cheche, syempre pakialam na ako sa nararamdaman niya, di ba? At saka alam ko na yung parang may gano'n, parang both kaya feel ko may stuck ako, pero if rationally thinking, syempre, sasabihin ko. Okay, may pala ako, may somewhat, pala ako sa ganyan. Since, di ba galing naman tayo sa pamilya na nag-cheat. Nag-cheat ang mga itay, ang ama. Parang may time sa akin na may katrabaho ako dati na naglolo ko. Tapos parang, hindi ko naman siya kaibigan. Hindi ko siya kayang ituring na kaibigan. Pero, nalinaw ko ba? Or parang, naano ko naman na, once na nagtanong sa akin yung asawa niya, hindi ako magsisinungaling. Sasabihin ko lahat na nakikita ko. Nagsabi ko sa kanya? Oo, nag-ano ko na. Naalala ko na, kinwento mo na yan. Na, once na nagtanong, since nakikita ko yung sasabihin ko kung ano yung nakikita ko. Parang ganun siya eh. So, siguro kung sa kaibigan ko talaga.
Siguro yun, pwede ko yun i-apply. Mm. Like, pag nagtanong, hindi ako magtatago ng kahit ano. Pero yun tama naman na para hindi para makialam. Pero once na nagtanong, once na kinuha yung ano ko, hindi ako magsasinungaling. Oo. Kasi ang mahirap nga kasi dito is yung, bawa nahuli mo lang siya, di siya nagtatanong or something. Andun yung dilemma talaga sa akin na ang hirap makisali. Parang magiging part ka nung ano na, 'di ba? Parang, pero at the same time, kung mahuli ko man, sana hindi niya na alam na nahuli ko siya. Yun, kaya ko siyang gawin. Para sa akin naman hindi Oo, kung nahuli ko siya na nag-cheat, sana hindi niya ako nakita na nahuli ko pero siya. sabihin mo siya. Ha? I-snitch mo siya. Oo, yun nga yung Di parang ba? mas ano sa akin na parang mas madali siyang sabihin sa akin compare kapag alam niya na bawa nahuli siya or something. Kasi parang feel ko, yun parang ano na yung, ano na, makikisali ka na or pero sa bagay, kahit naman din either way, makikisali at some point, parang nandun pa din naman yung idea niya. Di ba? Di ba? Kasi sa tatasin lang. Kasi ano siya, sa akin nga sige, Oo, doon muna tayo sa pinakang realistic na tingin Oo. mong magagawa mo. magagawa ko. Di ba kasi kung sabihin natin na, wala hindi ko talaga kayang sabihin kasi tropa ko talaga yun Pero sa akin talaga, ewan ko, may part sa akin na hindi ko wini-wish na magkasira yung sino man sa magkakatropa ko na may girlfriend or may jowa. Hindi ko wini-wish yun. Pero kung darating yan, Pero kung dadating kasi yun, may part sa akin na, yun yung gagawin mo. oo. Tsaka mas okay naman na i-take yung hard conversation Like, wala pa rin, nakita kita pwede naman ang bigyan muna ako ng linaw kung ano nangyayari doon. Oo. Baka mamaya assuming lang ako, di ba? Yun, Kasi, wait lang, yun po yung ngayon parang feel ko mahirap din sa ganun Kanang, kasi parang pag tinanong mo like, ano friend ba na talaga nangyayari doon? Baka may possibility kasi na, gawa ng storya, something na ganun. tapos ang nangyari hindi ka naman pinaniwalaan ng girlfriend, tapos parang nangyari pa hinira ko lang. May ganun. May maganon sir. Pero, kung ano sa tanong mo na kung ako, anong gagawin ko talaga. Kasi yung realistic. Yung realistic. Andun ako sa part talaga na sasabihin ko. Kasi hindi ako willing na i-tolerate yun. Pero, andun ako sa idea na once na mangyari to sa akin, mahihirapan ako. Gusto ko siyang i-acknowledge na mahihirapan ako. Na andun ako sa punto na mai-stuck ako kung kailan, paano, anong gagawin ko pag sasabihin ko na. Pero andun ako sa ano na sasabihin ko siya. Dapat ko siya sabihin. Tingin ko mahirapan ako pagdating sa inyo, yung mga day ones, high school days na tropa. Tingin ko na mahirapan ako pagdating sa inyo. Kasi andun yung, tingin ko ang pinakamahirap kasi andun yung idea sa atin na hindi natin tinitignan sa sarili natin na gagawin natin yun Tapos ginawa mo. Fuck you, ginawa mo yun, di ba? Parang ganun ganun siya Kaya ang hirap, yun yung mahirap siyang, pero, kailangan nga siya. Ako, andun ako na... Siguro tama yun. Tama yung, kailan ba natin tinignan na magloloko si JC? Di ba, hindi. Kasi, So, halimot. Kung pag-uusapan na natin halimong magmahal, pre. Parang ano yun, boss level? Oo, nag-e-evolve nga pag bilog ang buwan Lalo na sa pagmamahal, iba yun. Like, top-notch yung batang yan, JC. Kakaiba yun. Iba yung fantasy, yung design, Tingin ko, yun din Although, hindi naman tayo nagka-close tender sa impossible. Pero, diba? Ang lapit niya doon. Ang lapit niya doon. Andun siya sa pintuan na yun, siya may hawak ng pinto. Nakaganon siya sa door na buong buhay niya nakaganon. Pero diba, ganun nga. Kaya tingin ko, magiging mahirap. Pero, andun talaga, realistically, sasabihin ko. Sabihin ko nga din. Kaso, yun nga din. Parang kung sa akin, realistic, mahirapan din talaga. Mahirap, pero... Kailangan. Tsaka tingin ko, mas, din nga, ibavalue ko yung pagkakaibigan namin at the very, lang. Kaya ako i-communicate sa kanya. Yun na yung pinakang value ng friends namin. Kasi kung wala talagang value, parang direkta na ako sa jowa niya. Pero yun nga, tingin ko, dahil binavalue ko yun,
tingin ko, give muna ng ano. Pero, yun nga, paano kung nagbigay siya ng reason, tingin mo, ano? Oo nga, no? Kasi parang yun nga din eh. Yun nga, depende pa rin naman sa sitwasyon kung once na nagbigay siya ng explanation nga regarding sa nakita mo or nalaman mo, ganito ganyan. Parang ma-fact check mo pa rin naman, cross check mo pa rin naman if totoo Yeah. ba yun o hindi. Kaya kailangan talaga, Mm. may critical thinking ka eh, no? Oo. Pero if ever na, wala na, solidify, namin niya na all in all, masabi ko lang, tanga mo. Yan, talaga ang tanga mo, paalam pre, sabi. Tsaka, yun nga rin, tingin ko hindi naman ikaw yung nagbigay ng judgment eh. Yun sa action niya kasi yun. Oo. O yun pa. Andun din. At saka wala, sa akin talaga hindi ko tolerate ng ganito. Tsaka tingin ko rin, may part sa atin na clear out na yan. Na hindi natin ite-tolerate. Oo. Na parang kung magiging baliw ka. Diba? Parang sisipain ka pa nga lalo eh. Mm. Ay, tingin ko, naging ano siya, naging bro code siya. Somehow. Ito, no? Oo, kasi 'di ba may times na na-practice din natin yung bro code doon sa isa na sumaway. Mm. Na ano naman eh, na-kick out naman siya ng wala rin naman pinag-usapan, kick out na to, wala rin naman Wala ganun. na. Sadyang, alam mo yun, automatic na Oo. Wag na. Op! diba? Diyan ka lang. Hindi nga siya pause eh, 'di ba? Parang talagang sige, ano ka na diyan, babay ka na. Bye-bye. Ganun. Ganun siya. Akala ko magbababay na talaga tayo. Kaya mo ba isa, okay na yun. Okay na Tingin siya ko for ano, you. medyo foggy na rin yung utak ko. Yeah. Diba? Mahaba-haba yung siningit naming topic. Like, diba? Hindi ko na-expect yun. Ilan yun? Hindi ko na-expect yun. 5 lang. Pang-anim yung isa. Sa Ay, yung damit. Kasi siningit na lang natin yun. Oo. Kasi nabanggit mo siya eh. Oo, kasi feeling ko pwede siyang iyon. No? Ganun siya yung topic. Pero, anim. Anim lang siya. Diba? Haba, no? Dahil namin sinasabi, Sa no? ulo na. Namatay pa kasi nag-alarm na yun. Mapapahinggan yung alarm ko talaga. Si Aya yun. Boses ni Aya yun. Tapos ginawa ko lang siyang alarm clock. Pero Diba? maganda naman siya. Oo, maganda. Tingin ko marami lang kami i-bleep kasi kung ano ang pinagsasabi namin dito. Pero, thank you so much, everyone. And as always, marks were made. We're bound to leave more. See you sa next EP. Sana kung i-clip nyo kami, sana hindi yung ano. Ayun, mag-comment sila ng tingin nilang maganda pag-usap. Oo. At saka yung thoughts nyo regarding sa mga pinagsasabi namin. Kasi, di ba? Kailangan namin maano. Oo, kailangan namin. Ma-cross-check. Wala naman cross-check. At saka, syempre,